Magandang gabi mga dudes. Maganda yung ating pagkukwentuhan ngayon. Maganda yung topic natin ngayon about sa anxiety. Sino yung may anxiety dito? Sino yung pinahihirapan ng anxiety? Ang kwentong ito ay para sa inyo. Siyempre, bago ang lahat, hihiling muna ako o lalambing ako sa inyo. Baka naman pwedeng like, paki-subscribe, paki-share na rin itong video ko. Malaking bagay ito para sa katulad naming content creator, para marami ang makapanood at marami ang mabigyan namin ng mga sagot sa kanilang nalilitong kaisipan about sa sakit na nararanasan nila. Siyempre, bago natin pag-usapan kung ano nga ba yung gamot. Gamot kasi yung pangunahing gustong malaman ng mga kaibigan natin about sa anxiety. Siyempre, bago natin pag-usapan yan, pag-usapan muna natin ano ba yung anxiety? Ano ba yung nararanasan at nararamdaman mo kapag may anxiety? Paano malalaman na may anxiety ka na? Paano mo naman gagamutin kung hindi mo alam na anxiety pala yung sakit mo? Kaya mahalaga pag-usapan muna natin ano nga ang anxiety, paano malalaman kung may anxiety ka bago natin pag-usapan kung ano yung kagamutan nito. Ayan. Lemongrass tsaka dilaw na luya. Ano to? Pinakuluan ko tapos dinagay ko sa rep kasi kaninang umaga pa to. Ako si Arvin, isang prevention specialist. Kasama sa mga natutunan ko as a prevention specialist yung katulad ng iniinom ko. Kaya nga yung ating channel, T-TV. Anxiety, pangkaraniwan nito sa mga topic na ginagawa ko ay napapakinggan nyo. Kasama ito sa mga pinag-uusapan natin. Kasama ito sa mga nagpapahirap sa anumang klaseng sakit na nararanasan natin. Katulad ko, meron akong GERD. Isa ang anxiety sa nagpahirap sa akin. Isa itong sakit na to sa nagpagulo ng aking kaisipan lalo kasi nalito ako sa mga nararanasan at nararamdaman ko. Pampagulo kasi talaga ang anxiety. Tulad nga doon sa natapos kong video, ang anxiety kapag pumasok sa atin, ito ay kahit inuman mo ng gamot, hindi siya nawawala. Yung mga sintomas, halimbawa, sakit sa dibdib, uminom ka ng gamot sa puso, hindi siya mawawala kasi hindi siya sakit sa puso. Nahihirapan ka huminga, nahihilo ka. Kapag uminom ka ng mga gamot para dito, ito yung mga senyales. Senyales ng mayroon kang anxiety, hindi siya mawawala. Ano ang tanging paraan para mawala ang sakit na anxiety? Yung hirap na nararamdaman mo ng oras na yon ay ang pagre-relax. Katulad ng sinabi ko kanina, relaxing lang. Ngayon, ano yung mga pangkaraniwan na nararanasan mo kapag may sakit kang anxiety? Kadalasan ang anxiety, tumatama ito kapag pag naging chronic ang anxiety, tumatama ito kapag mayroon kang karamdaman. O kaya naman, na-trauma ka sa isang bagay, isang pangyayari. Ang lahat ng tao may anxiety, normal ito. Normal ang maging masaya, normal ang maging malungkot, normal ang mga nangyayari sa ating buhay na magkakaroon ng reaksyon ng ating katawan. Normal na mabigla. Yan yung part ng anxiety. Ngayon, sa mga naging chronic ito, tulad namin, hindi namin ito maibalik ng normal. Sa mga taong walang chronic na sakit na anxiety, kusang
minuto pa lang, magre-relax na ang ating katawan. Halimbawa, nagulat tayo, kapag ka may anxiety ka, pag may chronic ka, tuloy-tuloy na kinakabahan, nagpa-panic attack. Samantalang doon sa normal na kalusugan, kapag may anxiety ka, kapag ka nagulat ka, pagkabigla lang, mawawala din to. Ngayon, mga kaibigan, doon sa katanungan na ano ba yung gamot para sa anxiety. Tama, lahat ng mga problemang pangkalusugan, merong kaakibat na mga medisina. Tulad din ito sa mga sinasabi ko sa dating mga topic na i-vlog ko na, ang lahat ng gamot ay para sa mga sintomas lang. Hindi lubusang napapagaling ng mga gamot yung problema ng ating kalusugan. Sintomas, halimbawa, napahirapan ka katulad ng anxiety, nahihilo ka lagi, hindi gumagaling sa gamot yung para sa hilo, yung hilo mo hindi nawawala, sumasakit ang ulo, umiinom ka ng gamot hindi nawawala, nangangatal ka, nagpapawis ka, sumasakit ang dibdib mo, sumasakit yung balat mo, lahat ng parte ng katawan natin pwedeng sumakit dahil sa takot o pangamba, pag-aalala. Normal yan sa atin, sa mga tao, ang nag-aalala. Ngayon, yung pinag-uusapan nating gamot, actually isa ako sa nabigyan ng reseta ng gamot. Ang gamot na to ay pinag-iingatan ng ating gobyerno. Kasi control medicine kasi ang gamot sa anxiety. Hindi ito basta mabibili sa market, at sa katulad, kahit ako prevention specialist, hindi ko dapat sabihin kung kani-kanino kung ano yung gamot na para dito. Ang tanging magbibigay o magre-reseta o tuturo para sa isang pasyente ay ang isang doktor na may lisensya para sa mga gamot na ganito. May special license po ang mga doktor. Hindi po lahat ng doktor ay may kakayahan na magbigay ng gamot para dito sa anxiety. Kasi may mga doktor po na hindi kumukuha ng lisensya sa ating gobyerno, na ang tanging ahensya po na nagbibigay ng lisensya nito ay ang nangangalaga po sa usaping droga, ang Philippine Drug Enforcement Agency po. Ganon din po ang butika, di din po kayo basta makakabili sa lahat ng butika. Pili lang po yung butika na merong mga ganitong uri ng gamot, kasi ikinukuha din po ito ng special license, yung S3 po natin tsaka S2 license na tinatawag. Ngayon po, hindi po lahat ng doktor, sabi ko nga, nakakapagreseta, nakakapaggamot tungkol dito. At hindi din po lahat ng butika nakakapagbenta. Kapag po kasi, pag sinabi po kasing control, ito po ay mahigpit na binabantayan po. Meron po itong monthly na pag-check ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency sa mga butika. Meron po silang libro, yung mga reseta na andyan din, attached din dyan. Sinecheck kung mabuti yan. Kasi yung mga supplier po, may lisensya din po. Hindi basta makakapag-supply ang mga negosyante ng gamot kung wala silang lisensya na galing din po sa Philippine Drug Enforcement Agency. Kasi ito po ay delikado. Ito po ay nakakapagpababa o nakakapag-regulate o nakakapag-panormal ng ating dopamine. Ang dopamine po, kapag po ito ay inabuso, ang mga gamot na to, pwede pong
masobrahan yung dopamine natin, pwede pong makasama po sa ating utak at lalo pa sa iba pang parte ng ating ating katawan. Ang number one pong mahigpit na maaapektuhan po kapag dumami ang dopamine ay ang ating pong utak. Kaya po ang gamot na ito ay delikado para sa atin po. Kung may nararamdaman po kayong problema sa anxiety, mas itinuturo ko po sa inyo na lumapit po kayo sa tamang paggamutan at tama pong manggagamot. Nang sa ganun po, mabigyan po kayo ng gamot. Ayan po, yung gamot po, tulad na sinabi ko, ako po ay naresetahan din ng isa sa klase ng gamot na para sa anxiety. Hindi ko po, katulad ng kwento ko po dati, hindi ko po siya ininom. Kasi nga po, ang gamot po ay para lang po siya ma-relax tayo. Para po, kasi hindi po tayo automatic mag-relax. Ang gamot pong yon ay pang pa-relax. Kasi kung iinom ka ng gamot para doon sa mga nararamdaman mo, hindi naman gumagaling. Kasi reaction po ng katawan yung problema natin. Dahil po doon sa takot, sa pangamba. Ngayon, ang gagawin po ng gamot para sa anxiety, i-relax po para mawala na yung kaba, yung pangamba, yung takot. Kapag nawala na yung takot, mawawala din po yung mga nararanasan natin na sintomas. Kung ano yung nagpapahirap sa atin, kung ano yung sintomas na lumabas, iba-iba po klase ang sintomas. Marirelax po siya, mawawala po siya. Ngayon po, hindi naman po talaga kailangan, hindi po naman talaga kailangan ang gamot para tayo ma-relax. May kakayahan po ang katawan natin mag-relax. Ngayon po, kung may problema tayo na kusang mag-relax yan, tulungan po natin ang ating katawan. Ganun po yung ginawa ko. Bumili ako ng gamot. Habang nagpapagaling po ako sa problema ko ng anxiety. Ang anxiety po, hindi po ito lubusang gumagaling. Ito po ay nakokontrol. Nakokontrol po yan. Kapag inaatake ako ng anxiety, tinitingnan ko lang yung gamot ko. Nasa isipan ko, mayroon akong kaibigan, mayroon akong kasamang kaibigan, nasa akin yung gamot ko. Pinag-aralan ko po kung ano yung pinanggagalingan ng takot. Normal po sa akin, pinanggagalingan po ng takot, sakit po. Lalong-lalo na dun sa aking GERD. Pinag-aralan ko po kung ano yung mga problema kong pangkalusugan. Ngayon po, yung takot po kasi kapag hindi malinaw sa atin kung ano yung nararamdaman natin, bagkus lalo tayo natatakot. Yun po yung nanggagalingan natin ng takot. Ngayon, kung alam mo kung ano nangyayari sa'yo, alam mo kung ano yung gagawin mo sa sumpong ng problemang pangkalusugan mo, yung anxiety mo, pusang magre-relax. Mawawala po yung sintomas. Yun po. Sana kahit pa paano, nakapaghatid ako ng konting payo, nakapaghatid ako ng konting kaalaman para sa inyo. Ang gamot po ng anxiety, control po siya. Maingat po itong binabantayan ng ating gobyerno para po hindi maubuso ng ibang mga tao kasi delikado po para sa kalusugan ng tao kapag ito ay naabuso. Bye-bye po at God bless you. Ingat tayo lagi. Paki-like, subscribe at share nitong video ko. Bye-bye!